everyone! Welcome back to MX Bailey Vlog. This is again Mrs. Bailey, and today is still January 27 of 2025, and it's a Saturday. And as you can see, na-occupy na natin ng bonggang-bongga ang ating buong sala na invade na natin. And ito ang lahat ng gamit natin na gagawin natin. Papuntang Japan! Sagot sa kahirapan. So ayan, isasama ko kayong mag-pack, and at the same time, bibigyan ko kayo ng mga tips and hacks, diba? Kung sakaling balak nyo pumunta sa Japan, if ever na winter season din kayo katulad namin. So, ito yung first time namin na magta-travel sa isang lugar na nagsusnow na winter. Closest na napuntahan namin is Hong Kong, pero hindi siya ganun ka super lamig. Nagdala rin kami ng mga pa-coat and pa-boots, pero hindi ganun kadami katulad nito, and at the same time, hindi ganun kahaba. Kasi magta-travel kami from Feb 2 to Feb 11, so halos 11 days kami. So talagang madaming araw, madaming gamit. So kailangan talaga ng ahead of time preparation. So first tip na may ibibigay ko sa inyo, pag ganyan, kailangan nyo talagang number 1, mag-research, and number 2, mag-prepare ahead of time. Hindi pwedeng like ngayon, Saturday yung flight namin, Saturday ngayon din yung flight namin is so Wednesday, hindi pwedeng ganun ka-diet. Kami, ito na yung final namin, pero nag-pre-pack pa kami ahead of time. That was a week or 2 weeks ago. Nag-pre-pack na kami, nag-compute na kami, nilagay na namin ito lahat technically. Hindi pa naman super ayos nun, pero like, tinry na namin silang i-vacuum lahat-lahat. And so far, ayon sa aming mahiwagang listahan, ito yung listahan ko nung time kayo, 2 weeks ago. Imagine, 2 weeks ago ngayon, pa-flight na kami. And meron pa kaming free na 10 kilos dun sa black na maleta namin na malaki. And then meron pa kaming free na 9 kilos sa pink. So that's total of 20 kilos pa na free. Kasama na dun yung mga shoes. Ang hindi lang kasama that time na kami is yung mga toiletries and yung mga underwear. But the rest is halos kasama na. Pero again, pre-packing pa lang yon, hindi mo alam, posible na may madagdag, di ba? May mabawas, so importante na tayo ng space. And importante talaga na hindi tayo last minute para kung meron mang problema may kailangan i-adjust, we still have enough time. And first time namin na kaming apat ay gagamit talaga ng lahat ng check-in luggage. So we have 1, 2, 3, 4 check-in luggages, 7 kilo na hand carry, and then meron kaming dalawang gigantic na 30 kilos na check-in. First time namin yan, kinailangan pa namin bumili talaga ng maleta kasi wala kaming available na 30 kilos. Yung ginagamit namin ever since na matagal na naming maleta, yung hot pink na lagi nung nakikita. Diyos ko po, 1 year old pa lang ata si Briley noon. Ilang taon na yun? So parang 12 years na yung maleta na yung buhay na buhay pa. Pero yun kasi is, ang capacity lang nun is 20 kilos. Usually, ang ginagawa namin is nag-a-add lang kami ng isang check-in 20 kilos para sa mga toiletries o yung mga gamit na hindi kami sure kung pwede sa hand carry doon namin nilalagay. But now, since talagang madami yung gamit, kinailangan namin mag-upgrade into 30 kilos. Nakakatawa kasi ang mahal ng luggage. Actually, 2,000 yung 30 kilos. Mas mahal pa yung luggage sa ticket namin. So, yun yung fun fact. Pero walang choice. Siyempre, ayaw din namin na ma-underdress, especially pupunta kami ng winter, di ba? Hindi naman pwedeng ma-underdress, especially yung mga kids, kawawa, baka magkasakit. Like, first time din namin kasi na makakaranas ng talagang mga negative na weather. Sabi, minsan negative 3, minsan 5. So, hindi namin alam. Ayoko lang na mabigla. So, gusto ko talaga parang okay na over-prepared. Wag lang ba under-preparation. And yun, longest din namin ito na travel sa lahat-lahat. Imagine, 11 days. 2 city ang pupuntahan namin. Tokyo kami mag-i-entry and then exit kami sa Osaka. And hindi pa kami nakakaranas ng ganong kahaba. Longest namin is nung nag-cruise kami, which is 6 days. Kaso summer yun. So magaan yung mga damitan doon, yung mga peg doon, like swimsuit. Ito naman is mahaba and at the same time, madaming mga layers ng ganyan. So talagang extra challenging, talagang napalaban kami sa pag-i-empake, sa pag-iisip, sa pag-strategize. Pero kaya naman, basta research, lista, and yun, prepare ahead of time. Alright, may mga hinanda akong mga tips and hacks of course habang mag-i-empake tayo. Meron akong kondiko dahil memory gap tayo. So yun na nga,
Yung una kong tip is prepare ahead of time. Very important. Number 2, do your research. 3, ang malaki talagang makakatulong sa inyo kapag winter ay ang tcharan! This is gonna be your lifesaver, ang vacuum. Gumagamit na talaga kami nito before, pero ngayon talaga namin siya sobrang mapapakinabangan. Merong ganito, merong nabibili nito sa Shopee or Lazada. May manual. Meron kaming 2 manual na ganito. Kasi mas maganda kung 2 kami ni Bea na magaganon if ever pagdating namin doon. Tapos, i-pack ulit namin yung gamit namin. Kasi diba, Tokyo nga kami. And then, magta-travel kami from Tokyo to Osaka, which is another mahabang biyahe na naman. That's another city na malayo. So, mag-i-impake kami ulit. So, minabuti na namin na bumili ng tig-isang ganito para kung sakali, tulungan kami. The reason kung bakit hindi ito pwede, again guys, ito is electric, maganda, hindi ka mapapagod. Pero, hindi kasi ito gumagana sa Japan. You need to remember na ang volt sa Japan is 110 only. So, keep that in mind. Ito hindi ito gagana kasi this is 220 lang siya nag-work. Pero may mga ibang gamit like, yung mga cellphones namin, tinignan na namin yung mga charger namin, lahat is working siya sa 110 and 220. Camera namin, charger ng camera, ng iPad, lahat naman is gumagana ng 110 and 220. So far, wala kaming problema doon. Huwag na kayo magdala ng mga pa-blower, pa-iron, kineme, o ano-ano mang mga ano nyo na hindi mag-work sa 110. Masasayang lang ang bit-bit ninyo, masasayang lang ang pagod nyo. So yung ganito, kung sakaling gusto nyo pa rin magdala ng electric, meron namang rechargeable, yung kaso mahal 500, so hindi na ako bumili. Magmamanman na lang kami ni Sir Doon, total 2 naman kami magtutulungan. Pero dito sa Manila, pag i-empake namin papuntang Japan, malaking tulong to kasi mabilis. Okay, so papakita ko sa inyo kung gano'n siya ka space saver. So kukuha tayo ng nag-testing na kasi namin ito. Kukuha tayo ng nag-testing namin ito. Kaya nalagyan namin na ito at guys, ito. O, diba? Parang may bentahan ko lang kayo dito. Ayan. Yan. So, naka-organize na yan. Color coordinated tayo. Mga jacket natin. Ilalaban natin yan, guys. Yan. Yung kaibigan doon na. Okay. Yan ang mga ano natin. O, diba? Maiwan na lahat. Maiwan na si Sir. Wag lang yung mga jacket na galing sa upa. So, ayun, guys. Kami kasi, since nga nag-book kami sobrang aga, di ba mga bandang August, wala pa kaming visa ng therapy. Parang suntok sa buwan. And then, nag-Baguio kami after na. So, yun, nag-chance kami, mag-ukay-ukay galore. So, yan. Kaya talaga may mga pamalakatan tayong jacket. Okay. So, shrin. Kapal-kapal, di ba? Imagine parang magkakasya, pero guys, there's magic. Bibilisan ko na lang itong party ko. Tama ba? Okay. So, ayan, as you can see, nagkasya na yung tatlong jacket natin. Linipit ko lang yung isa kasi parang ano siya. Oops. Okay. So, ano na namin yan, complete na namin. Sa isang ganito, ang size nito is 40 by 60, no? 40 by 60 siya. Sa Shopee meron. Again, be mindful of the size. 40 by 60.
Ang maganda dito sa 40 by 60, sakto siya sa luggage, sa size ng luggage sa 32. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, huwag kayong bibili ng super laki kasi mahihirapan din kayong mag-pack. And then, nasukat na rin namin na 3 to 4 jackets ang kasya sa isang bag. So, right now, ito 4. And then, ang gagawin ko, yung magkakasamang kulay. Kasi, syempre, by day yan, as you can see, syempre, hindi pwedeng mapalampas ang twinning moments namin dahil minsan lang tayo makaka-Japan, mga hindi natin alam kung makakabalik pa tayo. So, di ba, huwag sayangin ang moment. Tiis ganda na lang sa pagdadala ng maleta. Marami namang option ako i-share sa inyo dito. Depende syempre sa budget nyo or ano bang kailangan dyan. So, medyo struggle lang talaga. Pero para sa Japan dream, kailangan namin to! Yeah. Buti nga may na-inventong ano eh. Buti may na-inventong ano, di ba? Yung hindi na manual. Hindi. Oh! Okay. Ito yung manual. Kung gusto mong mapagod, wala kang budget, pero malakas ka, gusto mong mapagod, pwede ka naman dito. Kaso tutubuan ka na lang ano. Pigs. Magsuot ka ng gloves. Ha? Suot ka ng gloves. Suot ka ng gloves para hindi madulas. So medyo pag ako bibili na lang ako nung ano, rechargeable na 500. Ang tingin mo? Malaman natin. Pero tinry naman ni Sir, sabi daw niya ha, sabi niya, madali lang pala eh. So asahan natin talaga pag nasa Japan yung mga madali niya. Oh, so, ano medyo struggle lang sa ano, pero pag may ganito, madali ang life. O, diba? Okay. Magic! Dapat talagang mag-focus. Istilan. O, diba? Magic. O, diba? Kanina yung ang tambok-tambok. Actually, hindi pa ito sobrang maayos. Pero kung gusto mo talaga yung sinsinin ng bonggang-bongga, talagang yung sip-sip na talaga, pati atay, balon-baluna. Pwede naman yan. Iaano mo lang, igaganon mo siya ng igaganon. Fun fact, hindi nagbabago ang weight. Sabi nila, hindi ko alam. Pero, tinignan namin, parang hindi nagbabago yung weight. Yung mass lang yung nagbabago. So, kung 5 kilos tong 4 na jacket, 5 kilos pa rin ka. Mababawasan lang ng mass. Kaya kung gusto mo pang piga-pigain, tingin ko, bibili na ako na rechargeable. May ilang araw pa naman ako. Hindi kasi siya gagana sa Japan, nahina. Yung rechargeable, charge mo. Sige na nga. Sabi kasi ni Sir, kaya daw niya eh, pero parang mahirap. Okay na. O, diba? From ganyan to ganyan. Very, very, very amazing. Yan ang magic ng ano. And matutuwa ka kasi itong size na to, 40 by 60, don't forget the magic size. Eksaktong-eksakto to sa 32 kilos na luggage. So, gusto ba natin i-try? Ipakita sa kanila. Okay. So, yung 30 kilo luggage natin. Giant and syempre pink. Whoop! Para lang mapakita ko sa inyo na gano'n siya kasakto. Super mega oversakto siya. Yabadabadu. Parang sino, okay. And sa isang maleta, ilan yung nailagay natin? 4? 4, 3. 3, 4. Depende sa pagpapack laki. ninyo. At saka depende rin sa kapal ng jacket. Pero mostly kaya mo makapag ano dito ng hanggang 3. 3. Pag medyo mas maninipes,
apat. Pero I think kung ganito ka-bulky yung talagang mga puffers, especially kami, marami kaming puffer jacket kasi pupunta pa kami sa lugar na may snow. Kailangan talagang medyo balat na balat kami. So I think 3 lang dito. And total of ilang days kami, ilang jacket, may ilang set ng jacket yung dala namin? 1, 2, 3, 4, 8, parang gano'n. May ilang, mga 9. Mga 9, meron lang din kami uulitin. So yun, yan ang magic na. Pinakita ko lang, balik ulit tayo doon. Hinihingal na siya. Diba? So I think I need to add to cart. Add to cart na. Daddy! Add to cart mo na! Nasa cart ko pa ata yun. Pinag-isipan ko pa ng mga ilang beses. Okay. Okay. Nagbakasyon tayo para mapagod. Okay. Alright. So, itabi muna natin ito. Okay. So, dyan na tayo dyan. Okay. So, for my... Where's my Cody code? Sa likod. Okay, ito. And then, another tip is you need to bring lightweight version of everything. So, kami kasi parang iba yung packing style namin pag nagka-camping, iba yung packing style namin kapag international trip, iba kapag local, iba kapag beach, ganyan. So, ito, since it's winter and limited ang ating hinihingal talaga. Hinihil mo na. Sagit lang. Hinihingal ako, add to cart mo na nga yung yung Hinihingal siya electric, yung charging, yun nasa charge. Baka, Sabi mo kaya mo yung manual. Baka hingalin pa yan dun sa Baka pag hindi siya ikain eh. So yun, we need to bring lightweight version since diba talagang nagsisave nga tayo ng space. Kasi imagine mo, ang total lang namin 30, 67, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 28 plus 60. 78. Hindi, 88 in total. So akala mo malaki yun, pero in reality, sa dami ng mga jacket and all, maunti lang yun. So, we need to save space as much as we can. So, light version tayo. Ano ibig sabihin pag sabi natin na light version ng lahat? So, for example, toiletries, instead na pag mga normal lang na bora-bora lang tayo, magdadala pa kami ng mga maaarting organizer, di ba? Para more organized, more fun. But since light version of everything lang tayo, sachet ang pinaka-the best option mo. Kasi, magaan, hindi nakakain ng space yung container. Diba? Hindi siya ganun ka-organized, but it is what it is. Kailangan mong gawin yan para makasave ka ng space. Sabi ko sa kanila, 1 ligo, 1 araw lang. Walang susobra. Kasi ang shampoo dala natin ay sakto lamang. Bawal na sumobra ng ligo. So yan, kami, diba, 4 pa kami. And then, next is a lightweight din lahat ng version, hindi lang ng toiletries. Even yung mga emergency kit namin, instead na yung mga malalaki, talagang maliit lang, pero still, syempre kailangan kumpleto pa rin yan. Hindi pwedeng Para masisira. parang mag-give up na rin to. Sasama ka pa sa amin sa Japan. So, yung mga importanteng, yung mga importanteng gamot, si Tirisin antihistamine. Bakit? Kasi possible na mag-flare up ang allergy because of change ng weather. Hindi natin alam kasi hindi pa naman tayo nakakaranas talaga ng mega winter, pero mahirap kung baka sakali. Alaksan, dahil syempre manakit ang mga katawan natin, buhat ng mga maleta, BioFlu, Newzep, and then for kids, lagi lang akong may Hydrate. Kasi di ba hindi mo alam, ma-dehydrate. And then, bandage. Meron akong biniling pang malakas ang malaking bandage. Kasi baka mapalpas ang paa. And then, may mga maliliit tayo para sa mga maliliit lang na sugat. And then, importante rin sa Japan, yung chopsticks or yung mga lip balm. Kasi pag malamig, nagbabalat tayo, naninigas ang mga kinembulars natin. So, very important na yan. So, maliit lang yung dinala ko para dun sa, general na Pero, syempre, ang Jumojonda kit ko, hindi pwedeng mawala yan. Of course, malaking. Talagang pinaghandaan ko rin naman ng space. So, hindi pwedeng mawala ng space ang malaking nating white flower. And then, of course, dahil
kailangan nating lumaban sa Japan. Hindi pwedeng mawala yan. Sabi nila meron daw mga tindang ganun doon. Baka mas mura pero ang hirap yun. Hindi ko kilalang brand when it comes to gamot. Parang ayokong doon bumili kasi baka mamaya Japan. Siyempre hindi ko alam, di ba? Meron pa rin akong Omega. Malamang magagamit ko talaga to. So yung maliit lang, huwag yung malaki kasi mahirap, mabigat. And then of course yun nga, meron din akong pang lip balm. And dalawa talaga yung dinala ko na pang spray. Alam mo naman, asthmatic tayo. For backup, actually mag 1 month na akong hindi, pero just in case na mapalaban tayo. And ito is for lalamunan. Masaya to, spray lang. Para siyang Bactidol, pero instead nag-gargle mo, isa-spray mo lang sa ano mo, dito, diretso mo dito sa ngalangala mo. Soothing na yung pakiramdam. So yan lang, yun kasi naiisip ko, mostly ang magiging mo sigurong sakit doon, wag naman sana, pero I think mostly parang throat, or sipon, or nilalamig yan. So yan yung mga dinala kong meds. And of course, may kids ako, hindi naman yan sakitin sila, pero ang hirap magbaka sakali, so nagdala rin ako ng cool fever. Kasi dito sa bahay, pag sinisilat sila, ano lang kami, yung manual na bimpo, lalagyan ng ice. Pero syempre, hindi ka naman pwede magano doon. So, ano lang, cool fever, just in case lang na huwag naman sana. Pero mas madaling, mas maganda yung sure. And then of course, meron lang akong handy na thermometer. Yung na lang manual kasi maliit, madaling dalahin. So, yan. Yun lang ang aking toiletries. For the body wash pala, so yan yung shampoo, diba? Usually, meron din itong mga separate containers sa body wash. Pero for this trip, dahil nga we're saving space and we want to be as lightweight as we can, bumili lang ako. And isa pa, bukod sa gusto ko maging lightweight, kaya ito yung mga brand or type ng toiletries na bitbit ko. Wala akong beauty routine, wala akong skincare routine, wala akong kahit anong routine. Pero, hindi rin ako nag-lotion sa totoong buhay. Pero dahil sa Japan, nabasa ko na pag malamig talagang nagka-crack yung skin mo. And ako minsan nararamdaman ko yun kahit dito sa Manila pag yung sobrang lamig. So sabi ko, naku, baka sa Japan mag-blot-blot talaga ako. So, bumili lang ako ng maliit na lotion na I think kasya na to sa amin, sa akin, kay Briley, kay Brielle. Lagyan ko din sila para maging ano yung skin nila. Moist, Nivea kasi maganda talaga yan for moist. And sakto na yung size, maliit lang para maubos lang namin buong trip. And then itong Nivea cream, ito yung mga sinasuggest din dun sa Again, wala akong alam sa skin kasi hindi naman ako naglalagay. Pero yun nga talaga daw magbibitak yung, mararamdaman mo daw na magbibitak-bitak yung skin mo dahil sa lamig. So yun, napilitan na akong bumili. Natatakot akong makaramdam ng pagbibitak. So siguro sa gabi bago matulog, maglalagay na ako para kinabukasan medyo malambot kahit malamig. So importante ito pag pupunta kayo sa mga lugar na malamig, especially yung season namin ay winter. And then sa halip na magdala ako ng mga container, naalala ko kasi nung kami sa cruise, parang nakaubos kami ng halos 2 ganon, pero ilang araw lang yun, na 6 days. Imaginein mo ito halos doble. So 200 ml na yung binili ko na body wash, and Dove yung pinili ko, again, something na moisturize si Kineme din. Para, yun nga, kasi malamig. And, para sa kids naman, is, ito na yung trusted talaga. Ito nung bata sila, ito rin yung ginagamit ko. Pero ngayon, sa totoo naman talaga, balat kalabaw kami nga, it's safeguard lang yan sa Bumbareta, kaya rin na, diba? Kaso nga, dahil yung weather, kinoconsider ko rin, so, medyo, ito yung pinili ko. Kahit hindi naman talaga sila nagsasetafil pag normal na buhay. Ngayon lang, just for Japan trip, para ma-moisturize. So, yan yung mga dinala ko. And of course, kahit naman nagtitipid tayo sa luggage, kailangan pa rin natin mag-toothbrush. Huwag naman natin kalimutan. And this is Pearl Ate Joy. Maraming salamat. Magkano ito sa Shopee, 12 pesos? 17. Oh, 17. So, sakto na lang sa, di ba, ang liit lang. Cute and compact. Toothpaste and toothbrush. This is 132 grams. Piling ko naman, kasya na sa amin yun hanggang 11 days. So, as you can see, dati yung namin, yung usually na dinadala namin na, what do you call that? Toiletries is medyo malaki. But since, again, lightweight tayo, we will try to, as you can see, kasyang-kasya, parang sinukat, and then ilalagay lang natin ang ating mga pipilit natin ba. Sabi ko,
Yan, wala nang masyado maliligo. Sakto lang dapat yan. Ito kay sir. Yan, konti lang naman ang buo, sir. Konti lang sila mag-iwa dyan. And then, oh, talagang parang sinukat. Hallelujah. And then, chain. O, diba? Ang bongga-bongga. O, yan na. Toiletries. Tadaan! Imagine, this is toiletries for 11 days. Very compact. Good job tayo dito. Good job tayo dyan. Good job self. Good job ate. Good job sir. Good job everyone. And then, ito is shade. Sabi nila kahit winter naman daw, mainit. So, kailangan mo pa rin mag-shade. So, syempre, bibigyan natin ng space yung pa-shades natin. Kasi mga bata, ayun na. Bibigyan Shopee lang naman yan. Moraita lang yan, pero ilagay natin ito sa hand carry para hindi siya mabengbang. And then dito ko na ito ilalagay kasi yan na lang yung space na natira. And of course, hindi pwede mawala ang mga nipple tape. Sabi ko kay ate, siguro dahil naman naka-sweater tayo, pwedeng nipple tape na lang para kasi ang bra spacious there, diba? So yan, in case, isang bra lang yung dadalahin natin for 11 days. Hindi naman tayo magpapawes. Diba? Okay na yun. Tiis ganda. Tsaka hindi naman tayo mabawa. Kung nga, pag sa bahay, hindi na nagpapalit ng bra. Tatlong taon na rin. And ayan, nilagay na natin. So, may space pa. Ayun pala, yung aking paalahat. Totoo lang, nahilig ako mag-accessory, especially pag mga summer sa meron. Di ba alam nila, yung mga malakasang earrings natin. Pero dahil winter naman, kumukha naman akong pangadong. Kung ikaw, buling-buling akong malaki. Ano lang tayo? Ginto-gintuan lang yung bag natin. Pero again, Shopee lang yan. Lightweight din yung ano natin. Yung mga usual na bumabiyahe ako, meron pa akong pa-organizer para mag-arte, para organize. Pero dahil nagtitipid tayo, ganyan na lang. Sa amin na lang. Bigay mo na lang dyan. Ganda ng umarte. No, wala kang mabibiling chocolate na kasalubong mo. Oh. Siyempre, di ba? Mga kapitbahay, umaasa. Tari! And ito, hindi ko alam kung pwede ito. Pero this is very helpful kasi nabasa ko lang, na-research ko lang na kapag winter, mabilis mamaho ang paa. So guys, pag pupunta kayo ng Japan, make sure, umulit na kayo ng panty, wag lang ng medyas. Kasi talagang babaho. So, kung ilang araw talaga kayo kami, like sabi talaga yun, sir, 11 days, 11 socks. Kahit medyo bulky sa space or what. And sana makapagdala kayo ng shoe spray para hindi mamaho. Kaso, sabi rin ni sir, baka bawal kasi ito sa plane, baka akalain pa, meron kaming patirga. So, I guess wag na lang. Mura lang ito sa mga Shopee 30, pero I think meron din naman binibenta sa Japan. So, siguro kung talagang nagsisimula ng mamaho, bili na lang kami. May mga convenience store na malapit din sa pag-e-estayan namin. So, ito, ewan, hindi ko sure kasi nga, ano siya, aerosol siya, baka bawal. Though, alam ko naman kung acceptable na dami lang or ml is pwede. Okay. So, yon na-mention na rin natin kanina. Take note na ang Japan is 110 volts. So, huwag na kayo magdala ng extra kini na hindi naman gagana sa 110. What we do is Airbnb. Di ba nga una nag-book kami ng hotel, free cancellation. So, kinancel ko. Nakahanap ko ng maganda at murang Airbnb. Yun na lang din yung kinuha ko. Bakit? Ano ang difference ng Airbnb and hotel? Airbnb, number 1, mas malaki yung space mo. Di ba pag hotel kasi like, ito na yung, kami nakaranas kami mga, pag hindi kami mahilig magstay sa fancy na lugar or sa fancy na accommodation pag nagka-travel kami. Lagi yan. And lagi ko rin binibigay na tip yan. Why? Hindi ka naman magsistay sa accommodation mo. You're always out para mamasyal, ganyan. So, parang talagang tutulugan mo lang yon. So, sa akin, kung Moraita at maliit, carry lang. Kaso with Japan, ang mga hotel nila talaga is smaller than usual. And even yung mga hostel nila is smaller than usual. So, ang naisip ko agad, OMG, ang mga luggages. Nung nalaman ko na ang luggage pala namin is 6, dalawang malaki, 4 naman. So, sabi ko parang hindi ko pwede. And hindi niya kasama yung pinsan ko. So, talagang nag-decide na lang kami na Airbnb tayo. Number 1, mas spacious. Number 2, kapag meron kang mga kids, ang maganda ron may ref, may microwave, may washing machine. In case na kailangan mo maglaba, kailangan mo mag-init ng food, kailangan mo mag-store ng milk or whatever. Maganda talaga yun kung may mga kids ka and big family din. So, ako yun. Meron din kasi, yung nakuha kong hotel is 2,000 a night, parang 2,000. And then ito namang Airbnb, meron kaming nakuha as 2,500 sa isang araw. So, not bad na rin talaga. And again, huwag niyong kalimutang piliin lagi yung free cancellation para in case na magbago ang plano, magbago ang utak niyo, pwede pa rin yung
i-cancel for free, of course. And, yon, may washing machine. Advisable bang maglaba? Tinatanong ko nga si sir, sabi ko, pwede naman talaga kung gusto mong magtipid sa space, 10 lang yung panty na dadalahin mo, lalabahan mo. Kaso, ang iniisip kong downside nun is baka pagod ka na sa kakapasyal, di ba? And baka hindi ka na lang makapaglaba. So, magdadala na lang kami ng saktong amount ng panty. And then, yung mga underwear, saktong amount, pati socks, and then yung mga clothes na lang, yung pwedeng ulitin pag hindi ka naman mapapawisan. Huwag naman yung aunties, girl. Pag tayo dyan. Okay. For bonnets and gloves, I would suggest, kahit siguro hindi naman kayo magdala ng 11 sa kada araw, magdala ka lang ng 2, wag naman isa kasi baka mabasa yung mga nabasa ko na like, nagbabasa, especially yung sa gloves. Yun nga, pupunta pa kami ng snow, magsiski kami, or ano tawag doon? Skateboard sa ice. Sled? Pag ko tawag. Basta it's either ski or yung board. So doon, meron kaming separate na gloves na gagamitin. Actually, nabili ko yon online. Ano lang? Parang 1,000 for the rest na. Magkano yung 500 o 1,000? 4 na piraso. Nakakatawa. Isang family sila na nagpunta rin sila sa Japan last year. Tapos 2 adults, 2 kids. So, saktong-sakto sa amin. Pag kasi sa Gala Yuzawa, hindi ka makaka-rent nun. Kailangan mo talaga siyang bilihin. So, mas napamura pa kami kasi meron na kami. Hindi na kami bibili. Mag-rent na lang kami ng pinaka-attire namin. So, for the bonnets and gloves, I would suggest bring 2. And then, yung color siguro is yung safe color, like black, brown-ish, cream, para kahit anong kulay, carry lang. Hindi mo na kailangan diba? Parang safe color lang. Go for black and brown. Black, brown, white, gano'n. And same as the shoes, black, brown, white lang din para safe ka. And speaking of shoes, yung lagi ko talagang nababasa sa Japan is halos 20 to 60,000 steps a day. And ang layo nun. Sabi nga nila, sa mga nakapag-Hong Kong na at nakapag-Singapore, ibang level ito compared to Hong Kong and Singapore. Mas grabing lakad. So, importante daw na comfy shoes. Eh di yung mga sinasuggest doon, ay, Diyos ko, naloka ko nung tumingin ako New Balance. Ang mahal! Hindi kaya, hindi kaya rin ang budget ko talaga, sabi nga niya. So, sige na, bumili ka na, kasi minsan ka lalo mag-judge, pero hindi kaya ng, Diyos ko, ng brain cells ko bumili ng gano'n, parang nangihinayang ako. So, if ever nakatulad ko kayo na medyo budget conscious, meron namang option, don't worry. Ako kasi, the reason kung bakit bumili pa ako is wala naman akong soft na shoes. Na-realize ko, teka lang, ang titigas pala ng shoes ko. Yung mga, mahilig kasi ako, Chuck Taylor, diba? And then yung pang-workout na shoes. Yung mga pang-workout ko na shoes makulay. So, medyo hindi din siya babagay dun sa mga jacket-jacket. Dapat kasi parang either white or black. So, naisip ko siya, kailangan ko talagang bumili pa ng soft na shoes. So, naghahanap kami ng soft na shoes. Meron kami nakita sa mga bagets, walang problema. Ang lambot nito, nakakatuwa. This is from Decathlon. Magkano yung sinabi ko dito? Parang 500. Less than pa nga eh. Basta parang less than 500 siya. Hindi eh. Ano to eh. Size to eh. And then, yun ang maganda sa Decathlon. Subok ko na ang quality ng Decathlon kasi yan talaga yung mga ginagamit na pang sport ng mga junakis ko. Meron akong nabili na ganito. This one is from Shopee. Ililink ko to. 30 pesos lang to. Alam mo, nakita ko to. Sa Payless ko siya nakita. Nung bumibili ako ng rubber shoes ko. Sa Payless, 788. Nakakaloka. Ang mahal. Diba sabi ko, ay for sure meron sa Shopee. And true enough, na naghanap ako sa Shopee, meron. Malambot na talaga tong shoes na napili ko para sa kanila. And imagine, less than 500. So, goodbye na, di ba? So, binilihan ko sila. Terno pa. And then, nag-one size up ako. Si Brian, usually 37 lang siya. Nag-38 ako kasi nga alam ko na makapal yung socks. And lalagyan ko pa nga nitong pampasofty para mas comfy sila. And then, si Brielle, 32 lang siya usually. Ginawa kong 33. So, ayan, meron na silang pampalambot. Tapos, yung shoes itself is malambot. Tinest talaga namin yung palakad-lakad na yan. Kasi nga, alam namin na sa Japan is maraming lakaran. So, kung medyo budget conscious kayo, Decathlon, hanap kayo. And then, ito, sa akin, wala akong nakita sa Decathlon. Pero meron akong nakita sa Payless. I'm not sure kung meron kayong Payless, pero sa amin sa Alabang meron. Mga galing ibang bansa din yung kanila. And, ito is 1,200. Ang lambot niya talaga. Ito talaga malambot. Talagang nilakad-lakad ko siya. At the same time, naglalagay din ako nun. Kasi marami akong nabili na ganito. 38 pesos lang. Bawat sapatos namin, lalagyan ko. Ito yung sapatos.
para mas additional comfy. And again, plus one size kasi makakapal ang ating winter socks. And white lang kasi para safe kasi nga yung mga color ng jacket na may violet, may red, di ba? So, kailangan parang pwede for any color. Yon. Shoe spray. Ayun pa. Pantulog, huwag na kayo magdala ng maraming pantulog kasi hindi naman kayo papawisan. And ako napansin ko lagi ako nagdadala parang pag bumabiyahe kami. Kung 3 days yung biyahe or 4 days kami, 3 pantulog or 4 na pantulog. Ang ending, inuuli ko rin. So sabi ko, so moving forward talagang kung less na lang yung pantulog. And try mo yung pinakamanipis na pantulog mo. So kami talaga pumili kami ng pinakamanipis na leggings, pinakamanipis na mga trouser ba yung tawag doon. Yun yung gagawin namin pantulog. Hindi pwede yung mga super fluffy kasi fluffy kasi makakadagdag pa sa weight. Japan, since nag-research na ako, alam ko na yung mga pupuntahan, di ba? Meron Hong Kong. Ano ba? Napala tayo sa Hong Kong kaya nasa Japan tayo. Merong Disneyland or Disney Sea, Tokyo. And then, sa Osaka naman is merong Universal Studios. Since kami, bata pa yung mga bagets, so talagang medyo benta pa sa amin yung mga theme parks. So, pupunta kami dyan. Tip ko sa inyo, if ever na gano'n, and mahilig kayo yung halimbawa, kami kasi gano'n, like, mahilig kami, mag-Mickey Mouse talaga kami. Kung ganun kayo, ganun ang peg nyo, best if dito na kayo bumili, nandiyan ang Shopee, nandiyan ang Divisoria, nandiyan ang Lazada para sa atin. Mas muraita, di ba? 100 pesos meron ka na. Pag dun ka bumili ng item nila, ng merchandise nila doon, OMG, super mahal. So kami, na paghandaan namin, hindi na masyadong paghandaan. Meron na kaming biniling mga chineme. Ito yung mga namin pala. Ito yung mga gloves. Andun siya sa loob ng box. So ayan, 10 na lang kami. Sorry, bago ko ipakita yun sa Nikki dahil nakita ko to. Yan lang, gray, and then brownish. Yan, para kahit saan lang. So, ito na yung mga forever and ever namin doon. And syempre, hindi pwedeng hindi terno para hindi kami mawala. And then, meron din kami yung version ng black para may dalawa kami pamalo. And then, itong balabal. Importante yung balabal. Sobrang lamig na. Dito nga sa Pilipinas, ang lamig-lamig na ngayon. This would provide comfort talaga sa inyo. Ganyan. Diba? So, yan. Ano lang. Yung mga ganitong color lang. Okay. So, yan. Pinakita ko lang. Pero ang gusto ko talaga ipakita sa inyo ay ang mga... Ito. Sa black. Sa black. Yan. Nandito na. Zare. Oh! Yan, naka-plastic. Naka-plastic siya sa... Parang lalagyan ng shoes. Ayan. So, since Universal Studios, kami... Ay! Excuse me. Buzog. Okay, since kami is Disneyland, syempre, alam din na, gagawin ito tayo, di ba? O, ito lang ito, 100,000 sa Shopee. Oo, mahal talaga sa theme park, Diyos ko Lord. So, yan, 4 yung bibili ko. Siyempre, sila sir, hindi sila makakalikas. May pang-boyfriend. Link ko yan sa description box below. So, kung may jowa kayo, pwedeng listen her. Arte, di ba? Wala naman nagagawa sa sir kasi memorize na niya. Alam na niya yan. Maiiwan siya, wag lang itong mga to. Diba? So, dahil pupunta rin kami Universal Studios, syempre, hindi rin namin napaghandaan yung Harry Potter. Ganyan talaga ako. Hindi ako nakakapaghanda. Kaya, sino Briley, binilan ko din ng, syempre, diba? Pa-robe. May pa-robe tayo. May robe, and then, ang gagawin dito, since ito kasi manifest, so, ang mangyayari, since meron talaga kaming black na puffer jacket, yung black na puffer jacket ang inside, and then ito yung nasa labas, para talagang Harry Potter cake. At syempre, hindi naman pwede na walang ganito, para talagang Harry Potter na Harry Potter. Syempre, bumili din ako ng 4. Murayta lang din to. Sa Shopee, parang ito ay 140. O, diba? O, syempre, minsan ka lang makakarating ng dito sa studio, hindi ka pa aarte. O, di okay rin na lang na mag-bot-bot ka ng luggage, diba? Oh my God, si Brian ko, pero pinili ko magkasya sa akin. Yung ako kaming matanda, hindi na kami gumanito. Syempre, sabi nga ni sir, yung mga anak na lang namin lagi ang makaka-experience na ganyan. Kami, week-week na. Ano na lang kami, background good. Pero may ganito rin kami. Meron kami, shucks! Sumuot na siya, diba? Talagang parang.
At may ano pa to, meron pa itong salamin. 40 pesos yung salamin. O, diba? Kasama sa mga. Diba? Hindi nga kasi ako hotel. Yan ang reason kung bakit 80 kilos. Diba? Kung pinakita ako, kinabayad ba sila? Ha? Diba? Shushwing! Bongga mo dyan. Diba? Ganda-ganda. So, yun, dito na kayo bumili kasi doon ang mahal-mahal. Pwede pa rin ito kung halimbawa, pwede pa rin ito magamit pang Halloween costume sa susunod na taon. Diba? Kung nga kay Brian, kasya ka sa. So, silang dalawa lang naman yung binilang nito. Pinilit. Pinilit mo. Okay. Teka lang. Dito na kasi. Yun na po, ibabasa ko na muna sa ang mga, pinakita ko lang na merong mga ganyan. So, dapat alam mo yung mga pupuntahan mo. USJ, ano bang malakas ang outfit sa USJ? Tingnan dapat tayo mag-isip. Advance. Hindi pwede. Doon ka palang mag-iisip. Ay, gusto ko pala. Ang mahal. Doon. Dito. 40 pesos na glasses ni Harry Potter. Okay. Yan. 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 Alright. Tapos, ano na yung number na tayo? Just for Lords. Bring, ayan yung pantulog, yung bumili ng accessories. Ito, hindi mo kakayanin. Since nag-research na nga ako, so napag-alaman ko na sa Universal Studio at Tokyo Disney Sea or Disneyland, mahaba ang pila lagi, mga 1 hour. Mahal ang express ticket. Ang express ticket is on top pa ng normal na tickets. Ang normal na ticket sa USJ is around 3,500 in pesos. Mga 3,500 or 4,000, sabihin mo na. Yung bata naman discounted eh. So, si Brian may onting discount yung mga teens and then yung adult is full. Kapag mag-a-avail ka ng Express Pass, which is yung parang sa EK na Express Pass, pwede kang kahit ano, mag-a-add ka ng halos 5,000. So, isipin mo, kung halos 5,000, parang ang magiging total ng isang entrance ng tao is halos 9,000 just for the express pass. Parang naman iniisip namin kasi 4 kami, medyo ang bigat, di ba? Kung medyo tight budget ka. So, sabi ko, ay titiisin na lang natin yung titiisin na lang natin pumila ng talagang pupunta na lang kami ng super early, number 1. And number 2, yun nga, titiisin na lang natin and ipa-prioritize namin kung ano yung pinaka-best na ride na gusto namin and doon kami mag-hintay. Again, it will work depending din sa kung ano yung budget nyo, ano yung preference mo. Siyempre, may mga iba naman may budget sila. Siguro sila, ang preference nila is mag-avail na lang ng Express Pass, which I respect them, walang problema yan. Pero syempre, kung medyo on the budget ka, pero gusto mo pa rin naman makapunta, walang problema, titiisin mo lang. So, sabi ko kay sir, merong mga foldable na chair. This one, sinukat ko na rin po. Meron kaming dadalahing mga, Pa-twist. May sa ilalim. Okay. Meron kaming mga dadalhin na mga bag kapag nandun kami sa Japan. Like, ilalagay ko lang ito sa loob ng and kasha siya. Wala naman din kami ibang dala kasi hindi na kami magdadala ng snacks. Ang pinakadala lang namin is ito, camera, and water. Dadala namin yung 2 bottle ng aqua flask, ay ng hydro flask na isang ml. Yung maliit lang, yung for travel lang talaga na ginagamit ang nila yung maliit. Yun lang ang laman. Wala nang mga snacks. Siguro mamimili lang kami ng mga snacks sa convenience store. Pero dahil 4 kami, so 4 na bag, pwede kaming higit-isa na ganito. And ang kilo nito, 1 kilo halos, no? Or 1 kilo halos. So sabi ni sir, hindi ko in-expect na ganun kabigat. 100, magkano pa mga 148 to sa online, Shopee or Lazada. 4 kilos medyo marami, no? So sabi ni sir, if ever talaga worst comes to worst na hindi na kasha, if ever lang, kasi hindi pa naman namin na-finalize. Na-finalize namin, pero may sobra pa without the toy. So hindi pa rin namin talaga nakukuha yung final figure. If ever, 2 na lang daw para sa kids na lang. Salita. Pero at least, di ba? Pwede ka habang nakapila ka, pwede kang maupo kasi talaga namang mapapagod ka. And yun ang naisip namin. Foldable chair, pwede naman ito sa check-in, walang problema. So ayan, 4 yung binili ko, pero again, possibly na 2 lang ang madadala namin dyan. And magdala kayo ng mga extra backpacks kasi yun nga, pwede kayo magdala ng mga tubig nyo or any kailangan nyo. Mas make sure na pag magdala kayo ng backpacks, yung komportable.
kasi syempre mahaba ang mga lakad at yan. Okay, so yan, foldable chair, malakasan, di ba nag-camping ka doon, naloka yung mga hapon sa'yo talaga. And, yun, kung naman again may money ka, just buy the express pass at kusang iyong program. And kami nakalaan ng isang araw namin sa bawat theme park talaga, even sa Hong Kong or sa Singapore kami napunta, talagang yung isang buong araw is inilalaan na lang namin sa doon, wala kami ibang pupuntahan para talagang masulit namin. And so far naman, sa mga punta namin sa Disneyland and Universal Studios Singapore, nasulit naman namin kahit wala kaming express pass. So, babalitaan ko kayo sa Japan kung masusulit natin at kung magagamit natin at kung effective yung pagdadala ng chair. Ang isa pa pala na naisip namin, yung train kasi going to Mount Fuji and yung Galang Yuzawa. Mount Fuji kasi isa yan sa pinaka talagang famous na na attraction sa Tokyo, and then yung Galang Yuzawa. Ang problema, as early as a month before nung date namin ng pagpunta, wala nang seat sa Shinkansen. Sa bullet train, wala nang reserve seat. Ganun siya ka in demand, ka-famous siguro, ang daming napuntaan dito. Sabi ko kay sir, pwede rin natin magamit na if ever na nandun tayo sa train, sa bullet train, and then bago tayo sa hill instead of sa floor o upo. Pwede yan. So I think very, very to. And ano naman, compact naman, napapalit. So yan, sana maging helpful talaga. Babalitaan ko kayo para order na kayo. Ilalagay ko yung link sa description box below. Okay. About the luggages, so parang iniisip ko siguro, oh my God, ilan to? 6 luggages. Sa Japan, medyo mahaba ang lakaran, pero maganda naman yung transportation system nila. And may mga place na may hagdan at walang elevator. So, yun ang medyo struggle. Pero kami naman, ang plinano na namin, minapa ko na lahat yon. Tig-isang beses lang kami na gano'n ang gagawin namin. So parang sa amin, okay lang naman na ganyan kadami yung luggage namin. So from Narita Airport lang, and yung going sa yung may hagdan namin. And then yung pagpunta naman namin ng Tokyo to Osaka, magbabas lang kami sa harapan na mismo ng Disney Sea, yung terminal. So wala kami kailangan hagdan na lakaran. Ang pangalawa is yung going back to the airport. So 2 times lang naman kami mahahassle sa pagdadala ng luggages. Yung airport from Tokyo, papunta, and then yung pabalik namin sa Kansai Airport sa Osaka. So dalawa lang. The rest wala naman kami pagdadaan ng mga hagdan. So parang sa akin, carry lang. So, pero again, depende yan sa itinerary niyo. Kung talagang sa tingin nyo na mahahassle kayo, marami kayong dadaan ng may hagdan, may ibat-ibat na kayo, tsene-tsene, I would suggest mag-luggage transfer kayo. So, sa Japan, merong ganon. Social, di ba? Luggage, parang luggage, ano tawag doon? Luggage transfer. So, ang mangyayari, i-avail nyo siya sa airport, i-drop off nyo yung luggage nyo, and then sila na ang magdadala sa destinasyon. Either sa hotel ninyo, or for example, yung mga ganun nga, yung mga nagko-cross city, like for example, from Tokyo to Osaka, magti-train sila, ayaw nila bigbigan. So, ipapaano nila yun? Ipapa-luggage transfer nila. Tinignan ko yung rate. Sa isang 30 kilos maximum, nagre-range siya ng 1,500 to 2,000. Pero pinaka-cheapest pa rin, mag-book kayo via Klook. Parang 980 pa rin lang pag via Klook. And then, mag-use kayo ng mga discount code na 5%. Yun ang pinakamura. So, kung ayaw nyo talagang mag-carry, ayaw nyo magpagod, magpawisan, and you have extra budget, I would suggest go for luggage transfer. Hanapin nyo lang luggage transfer Tokyo, luggage transfer Osaka. Meron sila. Meron silang Tokyo to Osaka, meron silang Tokyo to Tokyo, Osaka to Osaka. Depende sa kung saan. And then, kung pabalik naman ng Manila at ayaw nyo ulit magdala ng luggage, for example, mabibigatan kayo, may option din kayo to do balikbayan box. Actually, mas mura nga yung balikbayan box kasi kung if ever na, halimbawa, ma-over luggage ka, magkano ang over luggage? Siguro 3,000 to 4,000. Ang balikbayan box, ang price is nag-range ng 3,000 to 4,000 lang. Isang box na yun. Yun nga lang, hindi siya real time. Mga 1 week to 2 weeks nga lang siya darating. Kasi syempre, ika-cargo pa yan. Pero kung if ever na mamimili kayo ng maraming pasalubong or something, ang gawin nyo, yung mga pasalubong nyo, ang ilagay ninyo sa maleta ninyo, and then yung marunong yung damit ninyo siguro sa maleta ninyo, or yung mga
unnecessary or unimportant things na ilagay ninyo sa balikbayan box. And then yung balikbayan box is ipaship ninyo via cargo. Halagang 4,000 pesos, malaking box na. Tapos ang problema, marami ka pang pera. Yun nga lang again, it will take a week or two. Hindi siya yun. Kung lang willing kayo mag-wait and may extra budget. Again, I think depende pa rin kasi yan sa preference niya and sa budget niya. Pero ang maganda, with Japan, marami kayo talagang options. And then, sabi ng iba, mura daw ang damit sa Japan. So yung iba, sinasuggest nila na huwag na kayong mamili dito, especially with winter clothes. Kasi diba, doon marami yung mga parang winter clothes, GU, Uniqlo, yung mga brand, and halos 50% ang price off. So kung halimbawa sa atin, ang Uniqlo is 1,000, doon ang Uniqlo 500. And they also offer yung tax-free. Ibig sabihin, pwede mong ma-refund yung tax. Ganun din sa Singapore. Halimbawa, ang total ko na nabili is 2,000 yen. May part doon na kakagasin sila kasi tax-free dahil isa kang tourist. Diba? Ang bongga-bongga. So, ganun. Kaya yung iba, piniprefer nila na doon bumili. Ako naman, the reason kung bakit ang dami kong jacket at hindi ko prefer na doon mamili is because nakabili na ako sa mga ukay-ukay and sobrang cheap ko lang din naman nabili talaga itong mga jacket ko. Mga 100, diba, mga bagong ukay-ukay. So, sayang din. And ito kasi is pinano ko na talaga yung color coordination. Kasi talagang gusto ko, terno-terno kami sa Japan kahit mahirapan na kami sa language. Again, depende naman sa preference nyo kung hindi naman kayo masyado into cleaning or into fashion. Pwede carry lang kahit isang jacket ka lang talaga the whole 11 days. Again, it's up to you. Saan ka masaya, go. Pero you have alternate option. Kung halimbawa gano'n, edi gawin mo yung doon ka mamili, huwag ka na magdala ng maraming luggage. Even luggage daw doon ay mura. So yung iba napunta lang doon, hand carry lang, pag uwi, meron na silang check-in. Diba? So gano'n, depende sa inyo. You have a lot of options, do your research, and then check nyo kung ano yung tingin nyo ay parang bagay sa style namin ito, sa lifestyle namin. And then, don't ever forget, this is very, very, very important, the portable luggage weighing scale. Kahit saan ako talaga magbiyahe, lagi ko itong bitbit. Kasi, hindi naman lahat ng Airbnb or hotel is meron ganito. Mas maganda na yung meron ka para before ka pumunta ng airport, pagbalik mo, hindi ko alam kung bakit, pero every time na bumabalik is laging bumibigat ng luggage. Hindi ko naiintindihan. Hindi naman kami bumibili talaga ng pasalubong, especially if local lang. Pero napansin namin, kung halimbawa, dati 18 kilos yung ano namin, check-in, afterwards nagiging 20. Weird, pero hindi ko alam kung ano sa bottle yun. Mura lang to, mga 150 lang dito sa Shopee or Lazada. In fairness naman, kahit murayta, maganda yung quality and matagal na rin, gumagana, madali mo lang naman siya gagawin. Yan ang lagi kong dinadala. And, last but not the least, ito talagang isa to sa pinaka-importante tip na mabibigay ko. Huwag mo akong isusumbong sa airport. So, sabi ko kay sir, so ganito yung gagawin niyo. Ito na yung pinaka-importante tip na bibigay ko kung gusto nyo talagang makatipid ng bagahe. Hanapin nyo kung anong jacket niyo ang pinaka-makapal, pinaka-mabigat. Okay, so pag nahanap nyo na kami, ang pinaka-makapal namin dyan, syempre, naplano na namin yan, yung red, yung gagamitin namin sa Disneyland. Syempre, diba red yung ito? So, yan, imagine mo, kapal niya, yung concern, ano ba yan? Yung dito. Ang gagawin nyo, ito na, hayaan mo na, girl, na magmukha kang tanga sa airport, kahit naka-jacket-jacket ka doon, nasa Pilipinas ka, wait, dadmahin mo na, basta ang importante, may space ka pa para sa ibang ka-artehan mo. Kasi pwede mo naman tanggalin yun, ilagay mo sa bag mo afterwards. So, during kiluhan dun sa counter, hayaan mo na magmukha kang tanga, kung gusto mag-bonnet ka pa, magsuot ka pa ng ganito para mabawasan yung yung kilo mo. And then, same as pabalik, ganun din. Kung ano, iniisip ko yan ulit yung susuotin namin. Para syempre, kung 4 kilos yan, the additional 4 kilos pa yung pwede kong maiuwi. What if may mabili ka pa doon, di ba? Pasalubong, or yun nga, dahil mura doon lahat, electronics, damit, baka sakali may budget ka and you want to splurge a little when it comes to shopping, syempre, kailangan, meron ka pa rin pasobra. Kung umalis ka dito na, halimbawa kami 80 kilos ang namin, hindi namin pwedeng
squeeze lahat ng 80 kilos. So, dapat at least 70 lang yung gagamitin namin. 10 kilos is for the pasalubong, etc. And yon, para makatipid kayo ng 4 na kilo, isuot nyo ulit pauwi ng Pilipinas. O, syempre, nasa Japan ka. Naka-winter jacket ka pa. Kung bonnet, dito ganito, bawas din yan. Okay? So, wag nyo akong isumong sa airport. Pero yan ang gawin nyo. Very, very effective. Makakabawas ka pa rin ng 4 na kilo. Sige mo kami 4 kami magsusuot. And kung kaya mo pa 2 jacket, why not? At kung kaya mo pa 3, chalk na. Diba? Go, go, go. And again, huwag nyo kalimutan, parang hindi kayo maging mukhang ano doon, mukhang parang maghinala sa inyo. One handbag. And then, ito, huwag na kayong maraming bag para hindi na nila kayo sipayan. Kasi pag nakita nila na mas marami kayo, pinapa-kilo na rin nila. Sinasama nila yun sa 7 kilos. Pero kung nakita nila na normal na backpack lang yan, normal na sling bag, dead na. So, yun lamang. Yung part 2 natin is kung paano na natin lahat aayusin. Yan, ito is damit pa rin namin to, mga heat-tech, ito damit, ito mga ano, and then ito ay maong lang kami yung pants namin, hindi namin masyadong dinamihan. And even yung heat-tech medyo madami. Pants hindi na namin dinamihan, pero yung jacket talaga, maiwan na si sir, wag lang yung mga kukay-kukay jacket ko, alam mo. So yun, magkita-kita tayo sa next na vlog. Part 2 is yung mismong paano natin to I hope meron kayong nakuha mga tips and hacks para sa inyong Japan saglit sa kahirapan dream, guys. Manifest natin yan. Ako parang last year, nag-aano lang ako na sana. Pero ito na talaga. So, manifest lang. Claim nyo na makapunta kayo ng Japan. Do your research. Try it. Walang mawawala. 700 pesos lang mag-ano ng visa. Ako, susugal ko talaga yun. Why not? Chop na. Okay? Thank you so much. And magkita-kita tayo hanggang sa susunod na vlog. Follow, God bless!